Isa po ako sa manggagawa dito. Ang pottery na to, nagsimula siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin, nanggagaling dito sa Sagada. Ngunit, hindi po ibig sabihin na kahit saan namin siya makita, ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung saan ang nararapat na kukuhanan, katulad po ng road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. Hahakutin namin dito, ibababad namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad nito. Sa pottery, may 3 klase. Meron po tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa vegan, sa Pampanga, and some other parts of the country. Ito po yung pwedeng lutuan. Lagyan na ng tubig, mga paso-paso, mga tapayan, mga burnayan, mga palayok. Those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin dito, it is called stoneware. High-fired pottery po kami. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable naman po and food grade at katulad ng porcelain, they are perfect for food containers. Now, I will show you the making of the pot with the demo fee na bayad na po. But after the demo, kung may gustong mag-try, kayo na po ang magbabayad nun, 100 pesos kung sino ang magta-try. Okay? So, ang unang-una kong gagawin, isesenter ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering. Importante na isesenter natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So, first and foremost, kailangan natin siyang i-center. Pagka na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center, and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yon, i-compress sa ilalim, and then we slide our fingers out hanggang taas. Ulitin natin para tumaas pa, compress at the bottom, and then we slide. One more time to make it higher. Ito na po ang ating cylinder. Ngayon naman, out of this cylinder, we are going to shape it to another shape. So, sa shaping naman, ang pressure, manggagaling muna from my inside hand. So, ang gagawin ko, itutulak nating palabas, habang tinutulak, tinataas siya. Dahan-dahan, dahan-dahan, hanggang sa gitna. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob, dahan-dahang pataas. Taas, at bago naman po sa pinakamataas, itulak nating palabas at magiging what you see. Sa pottery, it's about feeling. Always feel how thick or how thin, so you would know when to stop. So, dito, pwede po nating palubuin ng konti. Now, in here, we can push it further in to have a distinctive neck. So, that's how far the clay can go. Vase po siya, pero pwede po natin siyang gawing water jug. Lalagyan lang natin siya ng there. So, from here, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. After 5 days, magiging leather dry siya. Babalikan ko. Ititrim ko siya sa pinakailalim. Lalagyan ko siya ng tangkay.
i-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin at 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery bowl. Okay, sino pong gustong mag-try sa inyo?